Sinampanan ng patong-patong na reklamo ang 15 anyos na namaril sa paaralan sa Tacloban. Lusot naman sa asunto ang isa pang 14 anyos na sospek. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong reklamo kinakarap ng mas nakatatandang sospek? Jiggy, 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple counts ng serious physical injuries ang isinampang reklamo sa 15 anyos na suspect na si Alias Rod. Kung babalikan natin, Jiggy, si Alias Rod ang unang nahuli ng mga otoridad sa loob mismo ng paaralan. Alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, pwedeng mapanagot sa krimen ang mga edad 15 years old and 1 day pataas. Yan ay kung mapapatunayan sila ay may discernment o kung alam nilang mali at labag sa batas ang kanilang ginawa. Lusot naman sa criminal liability ang mga 15 anyos pababa, kaya walang isasampang reklamo laban sa 14 anyos na suspect na si Alias Nash. Dedesisyonan pa daw ng prosecutor ang gagawing aksyon sa kanya. Hawak pa rin ng City Social Welfare and Development ang dalawang suspect. Jiggy? Just may bago bang anggulong tinitignan itong mga otoridad? Jiggy, ayon sa Eastern Visayas Police, parehong nagpositibo sa paraffin test ang dalawang suspect. Nakitaan din sila ng mga bakas ng pulbura. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, na pag-alamang hindi rehistrado at peke ang serial number ng isa sa mga baril. Kaya naman dapat daw mapanagot kung sino man ang may-ari ng baril. Lumabas din daw sa investigasyon na biktima ng bullying ang dalawang suspect. Narito ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binubuli daw yung dalawang estudyanteng yon at dahil doon ay na-influence sila sa video games. Ang paliwanag yung mga batang yun ay binubuli na dati pa para nasobrahan na sila sa pagkabuli ng yung mga siga sa classroom. At Jess, natutugunan ba yung pangangailangan naman ng mga biktima? Jiggy, binisita ngayong araw ni Vice President Sara Duterte ang burol ng isa sa mga biktima na si Chris Lawrence Pavian. Si Lawrence ang binansagang hero student matapos niyang isara ang pintuan ng kanilang classroom upang hindi makapasok ang mga gunman. Noong Lunes pa lang nauna nang nanawagan ang nanay ng biktima na makausap ang bise kahit man lang sa telepono. Bumisita rin si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa burol ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril kagabi. Binisita rin ng kongresista ang ilang sugatang biktima. Nasa Tacloban din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ayon sa kalihim, may nakalaan na mga social worker sa bawat pamilyang namatayan para umagapay sa kanila. Nanawagan din daw sa kanya ang pamilya ng mga biktima na siguraduhing may mananagot sa krimen. Narito ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect o yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. Sinasabi nila, naiintindihan nila na walang criminal liability yun. Kami sa DSWD, susundin namin kung ano yung nasa alasuntunin ng batas. Pero nasigundahan nila ng ibang anggulo, yun nga, yung parents, yung responsibility ng mga adults sa bahay na yun, kung bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril. Clearly, may negligence in that aspect. Yan muna ang latest. Balik sa UJG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.